Mula sa lutong may sabaw, inihaw, at masarsa, siguradong maglalaway kayo. Lalo pa at ang mga putahing ito mas pinasarap ng special cut na karne ng baka. May layer ng laman at taba. Ang belly o liempo ng baka. Isang belly-licious na araw mga kapuso. Sarap ah. Bacon ng baka. Hindi lang tayo titikim for today's video, sasabak din tayo sa isang hamon, ang pinasarap Blind Kitchen Challenge. Kailangan din daw ngayon ay i-recreate ko yung niluto ng ating chef. May tubig pa kayo? Tama ba itong ginagawa ko? Pwede na siguro to. Shucks, sa susunod na yung... Tama ba itong ginagawa? Diyos ko, akala ko ba cooking challenge? Bakit may pa-artwork? Makakasama rin natin ngayong gabi ang online content creator at belly pretty na si Dior Veneracion. Grabe. Sobrang lambot. Ihanda na ang inyong mga belly dahil ngayong gabi bubusugin namin kayo sa mga putahing belly good at tiyak na bubusog sa inyo. Tuwing agahan, bida sa hapag ang tapa, sinangag at itlog o tapsilog. Trademark dish na nga ito ng Pinoy almusal. At ang paborito nating tapsilog atin pang i-level up gamit ang beef belly. So, simulan na natin. Nakakalula yung mga ingredients. So, start po tayo ma'am sa marinate. Mamarinate po natin yung beef tapa. Yung beef tapa. So, ilagay po natin yung 500 grams na tapa. Titimplahan ito ng seasoning, brown sugar at muscovado sugar. Para po yung lasa po niya kumapit talaga dun sa beef tapa natin. Ah, so manamis-namis itong tapa na Yes ito. po ma'am. Next, ground pepper po. Salt. Mix lang Ngayon natin siya ay- together ma'am. Ang ginagawa natin ngayon ay tapa. Yung salitang tapa ay galing sa Spanish word na tapar, na ang ibig sabihin ay to cover or to preserve. So, para ma-preserve natin ang karne, usually minamarinate natin siya, tapos pinapatuyo siya. Yun yung proseso ng tapa. 16 hours ibababad sa marinade ang beef belly para kumapit ang lasa. Gaya ng liempo ng baboy, may layer din ng laman at taba ang beef belly. Di hamak nga lamang na mas mahal ang beef belly. Nagkakahalaga ng mahigit 500 pesos ang isang kilo ng beef belly kumpara sa 300 pesos per kilo ng pork liempo. Pamilyar naman sa ating mga Pinoy ang beef belly bilang bidang sangkap sa beef samgyupsal. Samantala, Pagkatapos itong i-marinate, may isa pang prosesong pagdadaanan. After Yes. that, ganito Ito po yung yung- magiging itsura niya. Yes. Pero po yung ready to cook natin ma'am. iinitin at isisir ang karne. Kasi yung beef belly, meron siyang layer ng taba, kaya hindi na kailangang lagyan ito ng mantika. Natural na lang nilalabas yung mantika Yes po. niya. Then, iserve lang po natin siya ng para medyo lumambot po siya. Kapag golden brown na ang beef belly, ihahalo na ang marinade nito. So, papatuyuin lang natin siya ng konti ma'am para kumapit po yung sauce niya sa loob. Okay. Huwag lang natin siya i-over na ma'am kasi po magdadry po siya ng... Oo. Parang kumbaga parang glazed lang. Glazed lang. I think okay na po siya ma'am. Okay na. Sunod nang ipiprito ang itlog. At saka gagawin ang garlic rice. Igigisa sa garlic oil ang white rice, red rice, garlic butter, seasoning. Maya-maya pa, ready to assemble na ang ating beef belly tapsilog.
Alright. Ito ata yung pinakamagandang tapsilog na nakita ko sa buong buhay ko. Parang ayaw mo tuloy kainin kasi ang ganda-ganda niyang tingnan. Lahat na lang ng kulay nandito na. So, tikman na natin. Tingnan mo yung tapa, oh. Kitang-kita mo yung layer ng taba. Lagyan natin ng itlog. Tapos, meron ditong garlic. Toasted garlic. Yeah, lagyan natin. Tapos, kanin. Siyempre, lagyan natin ng konting atsara para merong konting asim at tamis. Sarap ah. Yung tapa, manamis-namis siya. Kaya, kailangan niya ng konting acid. Lalagyan ko ng konting suka. Pero lasang-lasa mo yung yung garlic. Actually, pag kinain niyo yung ganitong uri ng tapa, dapat talagang the perfect bite eh. Meron kang itlog, meron kang atsara, meron kang garlic, tapos ilagay mo manapis-namis at malambot na tapa. Para talagang parang may party ng mga flavor sa bibig mo. Nalalasahan mo yung tamis. Ngayong gabi sa Pinasarap, hindi lang ako titikim o makikiluto. Kakasarin tayo sa isang hamon. Presenting Pinasarap Blind Kitchen Challenge. Isang putahe ang iluluto ng ating guest chef for the week. Susubukan kong gayahin ito mula lasa hanggang sa presentation. Pa siyang ganyang buo, tapos may ganun-ganun? No, may ganun ba? Pero ang challenge, hindi ko nakita kung paano ito iniluto. Kayanin ko kaya? Para sa gabing ito, makakasama natin si Chef May Montalban, na 28 taon ng chef at kasalukuyang nagtuturo sa isang culinary school. And I'm here today para mag-demo ng ating bistec Tagalog na gawa sa beef belly para sa ating chef challenge today. So ang ating mga sangkap, beef belly. Nahugasan na natin yung karne, pinat-dry lang natin ng konting paper towel para matanggal lang yung moisture content. So ibababad na natin ngayon siya sa bistec Tagalog ingredients. So what we have here is onion powder, lagay lang natin doon, soy sauce, syempre kalamansi, and then small amount of garlic. And then when we fry the beef belly, one at a time or batches, kasi hindi natin pwedeng ilagay yung beef ng sabay-sabay kasi babagsak naman yung temperature ng pan natin. So this is done. Okay, all we need to do again is to get these pieces out. Kasi nga, manipis naman yung cut natin para siyang bacon. So we don't want to overcook. We'll cook these white onions in. Okay, we will now add in textures of onions. Okay, I'll turn off the fire. Good luck na lang sa akin. Hindi daw nila sasabihin sa akin kung ano yung recipe. Ang pwede ko lang gawin ay tikman ito. Tingnan at tikman. So, andito ngayon si Chef May. Hi! Paano ko ba ito ginagagawin? So, ang dami-dami niyang mga onions. Tapos, mukhang ang ginamit na beef ay... So, beef belly ito, pero yung parang ginagamit sa beef bulgogi, parang ganon, or beef sukiyaki. Tikman natin. Beef steak. Maasim-asim na maalat-alat. Beef steak ito. Pero super duper lambot ng beef. Nakalimutan ko na pa paano magluto ng beef steak. Alam ko minamarinate. Tapos yung onions niya, crunchy pa siya. At parang dalawang uri ba ito ng onions? Okay. Magluto tayo ng beef steak gamit ang
beef belly. Binigyan nila ako ngayon dito ng mga ingredients. Ayan, alam ko 2 uri ng sibuyas yung ginamit kanina eh. So, ito ay kalamansi. I suppose, toyo ito. Ano to? Beef powder ba? Ano ba to? Teka. Baka maubos ko na to, ha? Ano to? Teka. Garlic powder to. Feeling ko lang, garlic powder siya. Pero bakit may garlic powder? Bahala na tayo. Okay. Kailangan i-marinate to. Yun ang feeling ko, ha? Toyo at saka ng kalamansi. Ay, Diyos ko, sumobrang dami. Tapos, I suppose, lalagyan natin ng garlic powder. Gano'ng karami? Hindi ko alam. Bahala na. Tikman ko ha kung... dagdagan ko na dito. Iubos ko na yung toyo. Yan. Okay. Tapos, hahayaan ko lang siya na manuot yung lasa ng toyo tsaka ng kalamansi. Ang gagawin ko ngayon ay maggigisa ako. Ay, hindi pa mainit! Sorry naman. Lulutuin ko lang siya ng konti pero hindi yung super caramelized talaga. Kasi mamaya ipang toppings ko to. Pwede na siguro to. Pwede ko nang iprito to. Tama ba itong ginagawa ko? Hindi ko gets bakit may tubig. Eh, supposedly malambot na to, di ba? Eh, pero naglagay sila ng tubig, so... Lalagyan ko ba ng tubig? Sige na lang. Iubos ko na kaya itong binarinate. Sige. Sama na natin lahat. Nung tinignan ko yung ingredients, medyo kilala ko naman yung iba. Meron lang akong parang nagtaka ako kasi hindi ako usually gumagamit ng ganon. Ano ba to? Sa bistek, meron dong parang fried. Hindi ko alam kung ano yun eh. Parang nung tinikman ko, mapait-pait ng kaunti kasi pinry na nila. Lakas ng apoy. Dahil hindi nila ako binigyan ng takip, so siguro hindi tatakpan. Teka nga, tikman ko muna to. Ang alat. Dagdagan kong tubig kasi maalat. Ayan. Pwede na siguro yan. Hintayin ko siyang lumambot. Tapos ang problema, hindi nila sinabi kung gaano karaming ilalagay na toyo at gaano karaming ilalagay na kalamansi. Inassume ko ilalagay lahat, so nilagay ko lahat. Ay, Diyos ko, sumobrang dami. Usually, ang ginagawa ko kapag masyadong maalat na yung karne, naglalagay ako ng asukal. Kaso lang, hindi kasama sa mga ingredients na pinrovide yung asukal. Kaya sabi ko, oh my gosh, kinabahan talaga ako. In the meantime, gagawin ko na itong parang gupit-gupit dito. Paano nga ba yon? Hindi ko na matandaan kung nakapatong ba siya sa... Hindi, parang ganito ata yun eh. Mahina talaga ako sa plating. Hindi ko talaga talent yan. Tama ba ito kaya? Diyos ko, akala ko ba cooking challenge? Bakit may pa-artwork?
matandaan. Parang ganyan lang ata yun eh. Hindi ko na matandaan. Isang tikim pa nga, ano na kaya ang lasa nitong niluluto ko? May tubig pa kayo? Pwede bang maglagay ng asukal? Parang masyadong napaalat. Ay, pero tingnan mo, oh, nagmantika na siya. Lalagyan ko na lang konting tubig. Parang sumobrang alat eh. Yan. Okay, one last. Diyos ko, baka maubos na to sa kakatikim ko, ha? Ang alat? Yan, pwede na yan. Ang lesson dito, mga kapuso, huwag niyong itodo yung toyo kasi pwede naman palang, pag kulang siya sa alat, pwede namang sa dulo na lang yun ilalagay. Pwede na yan. Hala, ang pangit. Damihan na lang natin yung onions para ma-neutralize yung alat niya. Charot. Pati ang plating, challenging! So, parang sumobrang dami ng Bawasan ko kaya ng onions. Gawin natin corona. Ganyan ata. Parang tinakpan na yung Oh! Pwede na. Bistek. Made with beef belly. Ito na ang moment of truth. Papasa kaya kay Chef May ang aking beef belly bistek Tagalog? Abangan mamaya. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating putok-batok adventure, makakasama natin ang online content creator na si Dior Veneracion. Ayaw niyang ipahawak yung phone niya. Yun pala, may tinatago. Tapos yung sexual presentation niya or yung itsura niya as in lalaking lalaki. Patok sa netizens ngayon ang kanyang mga hugot at chika sa mga GRWM o Get Ready With Me videos sa TikTok. Ngayong gabi, makiki-Get Ready With Me tayo kay Dior na tumikim ng iba pang beef belly dishes. Feeling ko ready na ako. Maganda na ba ako? Pero Dior, hindi lang tayo aaura today ha. Wala po yung hiway. Maghihiwa ako. Kanina ito lang yun eh. May talong! Ihiwain natin. Dapat pala naka-long nails tayo para habang humihiwa. Pinagganto nila ako, napakaganda ko, maghihiwa pala ako. Tama ba itong ginagawa ko? Ganto-ganto lang. Kakaya ako ng mama ko nito. Tinuruan niya ako maghiwa ng kamatis eh. Ayan, shout out mama! Sana proud ka sa akin. Kailangan ba maliliit yung mga kamatis natin? Feeling ko sinigang to. So yun, nahiwa na natin lahat ng kailangan nating hiwain, di ba? Sana din na ako nag-makeup kasi yung pawis ko. Ready na tayo magluto. Let's go! Lulutuin na natin ang ating sinigang na beef belly. Kasama ko si Ate Helen. Ano pa? Pakukuluan muna ang beef belly. Ano pong pagkakaiba ng regular na Ay, meat belly. lang sa beef belly? Ito, yung anong cut niya, manipis. Yung sa, may di ba makapal? Opo. Maano yun matagal lagayin. Ah, okay. So ito sobrang bilis. 1 ito, minute? Hindi naman. Joke lang. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang gabi at hintayin itong lumambot. Ganun yung gusto kong sabaw, yung malapot. Sabay na ilalagay ang sitaw at okra. Pero wag niyo pagsasabay ang dalawang jowa, ah. Joke lang. Okay. Ano po yung nilagay niyo, Tel? Ah, radish. Radish. Tapos, ito na yung sibuyas. Tama ba yung hiwa ko? Ate? Okay lang. Tama yung hiwa ko, ma. Maging proud ka sa akin. Ito.
Ay, hindi nahiwa. Huwag mo na ipakita sa camera. Ilapag mo na yan dyan. Pwede na rin idagdag ang kamatis at talong. Hintayin lang itong muling kumulo at saka ito timplahan ng asin at pampaasim. Huling ilalagay ang kangkong at sili. Maya-maya pa, luto na ang ating beef belly sinigang. Naamoy ko agad yung pagka-beef niya. So, unahin natin yung sabaw. Kung kasing asim ko ba to? Saktong-sakto lang yung alat at yung asim. Ang crunchy nung gulay Fairness. Pwede mo palang isigang ang beef belly. So ito nang gagawin ko palagi. So kung sawa ka sa samgyup, ayan, isigang mo ang beef belly mo. Smoking good and yummy naman ang next food trip ni Dior. Saan pala ang susunod mong gala? Bali, ang una, ipapahiram muna natin siya ng mustard. Pwede pa try ko yan. Magpahid. Magaling ako dyan magpahid. Okay, kuha tayo. Equal dapat po, diba? Pinapahira ng mustard ang karne para mas maging malasa at kumapit dito ang mixed spices na siyang sikreto raw sa sarap ng kanilang smoked beef belly. And then babalik na rin na natin. Kung hindi ako nag-gym, parang ang bigat nito Ang bigat nga! Kuya, tulungan mo ako! Ang bigat niya. Ayun. Ang halos 3 kilo ng beef belly ilalagay na sa chamber at pauusukan. Ayan, ganyan ang first cooking natin. For Okay 8 po. hours. Malaki man at makapal ang karne, sigurado raw na lalambot at maluluto ito sa smoker. Karaniwan kasing inaabot ng 16 hours ang pagpapausok sa karne. Kailangan din daw na mapanatili ang temperaturang 250 degrees Celsius sa loob ng smoker. Hindi na nga raw nila mabilang kung gaano karaming kahoy ang ginagatong nila sa bawat araw. Ito rin ang nagbibigay ng rich, smoky flavor sa karne. Ayan ang ating beef belly. Pagkalipas ng 8 oras na pagpapausok, muling lalagyan ng special sauce ang beef belly. Pagkatapos, ibabalot ito sa foil at muling pauusukan ng 8 oras. Pag binalik na natin sa chamber, panibagong cooking time, second batch. Bali, kailangan ma-reach niya yung temp ng 200. Babantayan mo siya kasi pag hindi, masusunod. Matagal man daw ang paghihintay, siguradong sulit naman. Matapos ang 16 na oras na pagluluto, heto na ang ating smoked beef belly. Ayan na! Hihiwain na natin ang ating beef belly na 16 hours. Sobrang lambot niya! Grabe! Ipakita natin. Oh my God! Grabe! Talagang kita ko yung mga juice niya bumababa. So excited. Ayun pinisil mo pa. Nagigigil ako sa'yo. Kaya excited na akong matikman. Ano kayang texture niya habang inuwi. Mga kapuso, sa wakas, matitikman na natin ang beef belly na niluto ng 16 hours. Grabe, excited na ako. So magkakamay tayo kasi ang tagal ko itong inantay. Lalantakan natin to. Sobrang lambot! Oh my gosh. Yung taba, para talaga siya nadurog sa bibig. Sana ito na lang trabaho ko, di ba? Palagi. Kakain lang ako. Grabe, ang sarap! Tapos sobrang sakto yung lasa. Malalasahan mo yung mustard na nilagay. Grabe. Nasa pagluluto talaga kung gaano kalambot yung beef. Yung sauce niya may konting spiciness. Konting-konti lang. So, sa mga hindi kumakain ng spicy, tolerable siya. Kasi ako hindi naman ako kumakain masyado ng spicy. Pag sabihin niyo yung taba at yung karne, the best. Challenge,
Isang putahe ang iniluto ni Chef May. Maasim-asim na maalat-alat. Susubukan kong gayahin ito mula lasa hanggang sa paghanda. Pero ang challenge, hindi ko nakita kung paano niya ito niluto. Ang alat. Kinabahan ako kasi sabi ko, shucks, naparami ata yung toyo ko. Pwede na. Bistec made with beef belly. Tingnan natin kung pareho ba siya doon sa niluto ni Chef May at pareho rin ba yung lasa. Sana pumasa. Ano po? The saltiness is there, no? Kasi yung beef itself absorb the soy itself. And then you compare it with this one. Dito kasi mas matimbang yung kalamansi. Kasi niluto ko siya with that onion in the pan para mag-balance yung sweetness. And soy. And saltiness. Yung version ko, mas lamang yung alat. Yes po. Yung version ni Chef, mas lamang yung asim. Yes. Kasi when we cook bistec Tagalog, yung usual natin na iniisip is the asim lagi. Yun yung asim and saltiness. The soy is there to give you saltiness, but Oo. it's the asim that would make it different from the other beef products natin. Tapos napansin ko yung sa akin, wala na masyadong sauce. Exactly. Kasi matagal mo siyang niluto dun sa... So hindi niyo po matagal niluto? Mabilis lang siya. As in, quick cooking na parang stir-fried out of the pan, Oo. onions in, Oo. cook a little, back yung beef, marinate, and then off yung pan. Tapos nandun na yung red onions. Mabilis lang siya. Medyo napaalat nga ang aking bistek. Pero ang mahalaga, may mga bago akong natutuhan sa paglulutong ito. Tuwan-tuwa ako dun sa sinabi ni Chef na para hindi ka na maglagay ng asukal para balansehin yung alat, ang pwede mo palang gawin ay isama mo na sa paggigisa yung sibuyas na puti kasama nung sauce. Para yung natural sweetness ng sibuyas ay humalo na doon sa sarsa para hindi na siya maging masyadong maalat. Na-realize ko lang na yung cooking process ay importanteng-importante. Pwede niyang baguhin yung lasa ng isang dish dahil lang magkaiba kayo ng proseso ng pagluluto. Samot-saring putahe, may pinirito, pinausukan, at sinabawan. Pero iba't ibang proseso man ng pagluluto, lahat ng yan pinasarap ng iisang sangkap. Beef belly. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang pinasarap.